Abiso sa mga motorista, ipinatutupad na muli simula po ngayong araw sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Epektibo ang polisiya sa mga sumusunod na kalsada. Recto, Mendoza, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia, Katipunan at Tandang Sora. Gayon din sa radial roads na Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Ortigas Avenue, Shaw, Magsaysay at Aurora Boulevard. Pati na sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway. Sa ilalim po ng NCAP, pag-aaralan ng MMDA ang mahuhuli na traffic violations. At sa loob ng 7 araw, posibleng makatanggap ng abiso ng violation ang mga rehistradong may-ari ng sasakyan. May karapatan naman silang umapila. Ang mga MMDA enforcer na nakatalaga sa mga kalsadang sakop ng NCAP ay ililipat sa ibang lugar na walang CCTV. Mainit-init na balita, ililibre po ang mga motorista sa toll sa Skyway Stage 3. Kasabay po yan ng pag-arangkada sa EDSA Rebuild. Ayon yan sa DOTR. Nagsasagawa ng community walk ang Move as One Coalition ngayong umaga sa ilang bahagi ng EDSA. Parte po yan ng kanilang panawagan para sa mas ligtas at makataong kalsada para sa lahat. Nagsimula ang kanilang paglalakad mula Makati City at dumaan sa Mandaluyong, Pasig City, Cubao at Kamuning. Alas 12 ng tanghali, inaasahang matatapos ng grupo ang paglalakad papunta sa Caloocan City People's Park. Nakilahok sa community walk si Transportation Secretary Vince Dizon na aminadong mahirap at delikado para sa mga pedestrian ang ilang bahagi ng bangketa sa EDSA. Naperwisyo na naman ng ilang panig ng Mindanao sa malalakas na ulan mula pa nito pong weekend. Nalubog po sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Davao City. Kaya naman, bumagal ang takbo ng trapiko. Ayon sa Davao CDRRMO, nakabantay sila sa mga ilog na posibleng umapaw kapag maulan. Nabigla naman ang ilang residente sa barangay Binuangan sa Maco, Davao de Oro nang pasuki ng tubig ang kanilang mga tirahan. Umapaw na pala ang kalapit na ilog dahil sa lampas 2 oras na walang tigil na ulan. Putik at mga bato naman ang humambalang sa kalsada sa Don Marcelino, Davao Occidental. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng maraming motorista. Nagsagawa po ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. 3 naman ang namatay dahil sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Sultan Kudarat. Patay po ang mag-ina sa bayan ng Lebak matapos anurin ng tangkain nilang tumawid sa ilog sa gitna ng malakas na ulan. Nangunguha naman ng niyog sa ilog ang batang 8 taong gulang nang siya'y malunod. Nangako po ng tulong sa mga naulila ang lokal na pamahalaan. Ngayong pong Lunes, asahan muli ang maulang panahon sa Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone ayon sa Pag-asa. Apektado rin po ang Visayas at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa halos buong bansa, kasama ang ilang panig ng Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Pinaalerto mula sa banta ng baha o landslide ang mga lugar na ilang araw nang inuulan. Beep, 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 mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo po ng ilang kumpanya ng langis, may 10 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang diesel, may rollback namang 20 centavos kada litro, habang sa kerosene, 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro. Dead on the spot ang isang rider sa San Jose del Monte, Bulacan nang mabagsakan siya ng poste na nabangga ng isang SUV. Tiyuhin ng biktima ang driver ng SUV. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Ito ang tumambad sa mga residente ng Barangay San Martin 3 sa San Jose del Monte, Bulacan alas 2 ng madaling araw kahapon. Nakahandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sakay ng motorsiklo. Wala na talaga, patay na. Nabagsakan siya ng isang poste ng kuryente na nabangga ng isang SUV. Patay na kagad nung gawa ng hindi biro na madaganan ka ng isang konkretong poste. Kaya ang pinakatama niya sa pinaka-ribs. Base sa pahayag ng kaanak ng biktima sa barangay, nakainom daw ang motorcycle rider at SUV driver na magka-convoy nang mangyari ang aksidente. Napag-alaman ding magtiyuhin ang 24 anyos na biktima at 36 anyos na SUV driver. Yung biktima na namatay ay nagda-drive siya ng motor, naka-convoy sila, nakasunod siya sa uncle niya. Nakainom sila ng konti, galing sila sa isang pagtitipon. Sa sobrang sigurong kalasingan nung nagda-drive, nabangga ang isang poste. Yung pinakamataba pang poste na concrete. Ayon sa barangay, hindi naman nawala ng kuryente ang lugar sa pagbagsak ng poste na itinabi na muna ng taga-DRRMO. Ito yung bakas ng aksidente. Sa poste ng kuryenteng ito bumangga yung SUV na dumiretso papunta roon. Dito naman, ito yung bahagi ng poste na naputol at humambalang sa kalsada. Ayon sa barangay, tumagal ng 1 oras bago muling nadaanan itong kalsada. Ligtas ang SUV driver. Pansamantalang na-detain ang SUV driver sa San Jose del Monte Police Station pero nakalabas na rin matapos mag-usap ang kanilang pamilya. Bali yung tatay nung biktima, kapatid nung driver nung SUV. Kaya napagkasunduan nila magkapatid na wag lang ituloy yung kaso. Kasi siguro alam nila aksidente talaga yung pangyayari. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huminto sa tapat ng isang bahay ang 2 lalaki yan sa barangay Batya sa Bocaue, Bulacan. Nilapitan nila ang isang nakaparadang e-trike, pinaandar yon at saka tinangay. Pero tila hindi pa sila nakontento. Sakay ng ninakaw na e-trike, lumipat sila sa isa hong eskinita at saka tinangay naman ng isa pang e-trike. Base sa CCTV tracking, napag-alaman ng pulisya na dinala pa Marilao ang mga ninakaw na e-trike. Nagsumbong na sa barangay ang mga nanawakawan na desididong magsampa ng reklamo sa pulisya. Pinaghahanap pa ang mga suspect. Arestado ang isang lalaki sa Binyan, Laguna mahigit 1 linggo matapos matagpuan ang bangkay ng masahisang pinatay umano niya sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Maulan nang umalis ng bahay sa Barangay Payatas, Quezon City ang 65 anyos na masahista na si Veneranda Kabutotan o Veni pasado alas 12 ng hating gabi noong May 13. Nagtungo siya sa isang compound para magmasahe ng customer. Makalipas ang ilang oras, isang lalaki naman ang lumabas ng compound na may tinutulak na karitong may laman na garbage bags. Sandali pa siyang tumigil para ayusin ito bago tumuloy sa paglalakad. Pagbalik niya, nabawasan ng garbage bag ang kariton, kabilang ang naglalaman umano ng bangkay ni Veni. Ang bangkay ni Veni na nakasilid sa garbage bag, tumambad sa mga nangongolekta ng basura. Yung May 13, walang hakot ng basura eh. Naghakot na lang sila noong May 14. Ayon sa pulisya, huling nagpamasahe kay Veni ang suspect. Pero that time na siguro, nung huling nagpamasahe siya, parang hindi niya nagustuhan. Kaya nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo at nauwi doon sa pananakal sa biktima. Nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi nagustuhan noon kasi lasing eh. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng ate ni Veni. Hindi niya akalaing sa lamay na ni Veni sila muling magkikita makalipas ang 7 taon. Ay, masakit talaga. Sana nga, madam, mabigyan ng hustisya. Mahigit 1 linggo matapos matagpo ang patay si Veni, naaresto sa Binyan, Laguna ang 47 anyos na suspect. Ayon sa pulisya, nakita sa bahay ng suspect ang bag ni Veni at ilang drug paraphernalia. Kinumpis ka rin ang kariton ng suspect na tila bagong pintura pa. May nakabinbing warrant of arrest na rin ang suspect para sa kasong homicide. 2018 nang mapatay umano nito ang 61 anyos na babaeng nakaalitan niya sa Leyte dahil sa problema sa lupa.
Dati na rin daw nakulong ang suspect sa Muntinlupa nang makapatay ng 2 tao. Hindi na po ako magsasalita ng iba. Ang ano ko na lang, sa husgado na lang po. O, pumasok siya doon pero hindi ako ano. Pero ang sabi raw ng suspect sa pulisya, Talagang nabigla siya dahil sobrang galit niya na sakal niya. reklamong murder ang kakaharapin ng suspect na nakakulong sa Payatas Bagong Silangan Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 4 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Chris, paano nagsimula ang karambola? Connie, batay sa investigasyon, nagsimula ang karambola nang magbanggaan ang magkasalubong na pickup at kotse sa barangay San Nicolas. Nawalan ng kontrol ang pickup na tumama naman sa isang truck at kasunod nitong tricycle. Tumama naman ang nabanggang truck sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. 4 ang sugatan sa insidente na agad dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon.